Ang ulat ng pag-amyenda sa tradisyonal na alternatibong gamot ay sinasagawa ng tanggapan ng kalusugan sa lungsod sa pamamagitan ng Republic Act No. 8423. Ang sistemang ito ay nakabatay sa mga karanasan, paniniwala at teorya ng mga katutubong kultura. Sinusog ng Philippine Traditional and Alternative Healthcare ang pagpapabuti ng alternatibong gamot na nagiging sanhi ng mga hindi kapanipaniwalang teorya at mga fake news. Narito ang ulat ni Jessica Prudente tungkol sa isyong ito. Jessica? Maraming salamat, Pasha. Ngayon ay hihinga natin ng pahayag ang PITA Agency tungkol sa Alternative Traditional Medicine. Magandang hapon po. Ngayon, Atty. Santos, pwede niyo po bang ibahagi kung anong klaseng pagbabago ang gusto niyo ipahayag sa mga tao? Yes, because of the increasing number of traditional and complementary medicine practitioners, as well as the increasing use of these modalities, there are no proper regulations of these, so our general public is at risk. In order to ensure that the public is safe, we are pushing for the regulation of this practice and practitioners. At paano naman po sigurado na ang produkto na maglilingkod ay pasok sa kalidad at kalusugan ng mga tao? Once the regulation is in place, these practitioners are mandatorily required, so their qualifications and skills will be standardized, and they are mandatorily required to seek permission before providing services to the general public. As of now, they can provide services to our general public without ensuring that they have met these qualification standards. Ano naman po ang dapat gawin para ang mga gamot na alternatibo ay magkaroon ng akreditasyon? Attorney Almenye? Attorney? Babalikan po natin ang kanilang panayam. Nagbabalita, Jessica. Maraming salamat, Jessica. Ngayon, sabay-sabay nating alamin ang mga isyong balita tungkol sa mga gamot na di kapanipaniwala. Welcome mga kapamilya, kapuso at kapatid! Welcome sa pinakapaborito ng showbiz segment, ang Showbiz Ganap. Ako nga pala si Denise Bibal ang magbabahagi ng mainit na chika mula sa industriya. Unahin natin ang pinakamainit na chika ngayong araw, ang paglaganap ng alternative medicine sa Pilipinas. Manggagamot mula sa Sultan Kudarat nalalaman ang sakit ng kanyang mga pasyente gamit lamang ang itlog. Pakinggan natin ang pahayag ni John Sixto at Vladimir Panerio. Sultan Kudarat, meron silang tinatawag at pinipilahan na Doc, bagamat hindi naman talaga siya isang doktor. Kundi isang faith healer at ang gamit niya sa pagdiagnose ng mga sakit ay itlog. Sa pamamagitan lamang ng pagbasag ng itlog at pagpapahid nito sa pasyente ay malalaman na kung ano sakit nito. Para bang x-ray? Prostate gid siya, sir. No, kapaga na siya. Gahupag pagid. May UTI pa, nasristiyak. May isang pasyente sa Sultan Kudarat ang hindi makapagsalita hanggang nalaman niya ang panggagamot ni Rodelio at sinubukan nito na siya naman nakapagsalita sa kanya. Hambal daw. Ina daw, papa. Hambal daw, napang. Papa. Kanya. Oh, kanya, makatiyo. Papa, nanay! Yan lamang para sa balitang puno ng kaalaman at chismis. Hanggang sa muli, ako nga pala si Denise Bibal, nagbabalita. Maraming salamat din sa maitrigang balita. Ngayon, balikan natin ang panayam tungkol sa Alternative Traditional Medicine Act. Narito ang ulat ni John Leonard Conas. John? Maraming salamat, Basha. Attorney Almenye, ano pa ang dapat gawin upang ang medisina alternatibo ay mabigyang akreditasyon upang maiwasan ang isyong nalalaganap ngayon? Right now, the certification and accreditation is on voluntary basis. So, given that voluntarism in terms of registration, so PITAC can actually go after them even if they practice without this corresponding certification. However, PITAC is able to make in place certain guidelines and policies
to at least manage this our already registered practitioners. Maraming salamat, Attorney Almene, sa pagsagot sa pampublikong tanong. Balik sa iyo, Basha. Maraming salamat, John. Yan lamang po ang mga balitang panayam para sa araw na ito. PNN, Pulse News Network na may dekalidad na balita para sa masa. Nagbabalita, Basha Martinez.